Umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Bago ko po makakalimutan, nagdadaos din po ng karawan si Brother Alan. Okay, happy birthday, Brother Alan. At ang lahat po ay iniimbitahan po na batiin siya. Ayan. Ayan. First time kong na-meet si Brother Alan nung kapanahonan ng pagluluksa or lamay ng may namatay sa mahal sa buhay ni Sister Wendy. I thought that was the first and the last na I will be seeing this gentleman. But it so happened that after that, he decided na magpatuloy po sa Panginoon. And ultimately, nagpabautismo po siya sa udyok ng banal na espiritu. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kasama po natin si Brother Alan. Yan. Si Brother Alan po ay dati na ex-marine. The ex-manager. Maganda po ang estado ng buhay ni Brother Alan, pero mas maganda ang plano ng Panginoon. We do not know exactly what will happen tomorrow, but we can depend on God who holds our future. Amen! Yun, tayo pong lahat ito ngayon. Tayo po ay muling dumulog sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso at hayaan po natin na ang banal na espiritu ang sang sumayasat sa ating mga puso. Ano man po ang ating mga preoccupations, whatever it is that bothers us, anumang bagay na humahadlang perhaps sa atin sa malayang pagsamba sa Panginoon, iangat po natin sa Panginoon at hayaan natin na sa atin pong pagtungo sa bahay-sambahan niya ay makaniig po natin ang kanyang espiritu at hayaan natin na mangusap siya sa ating mga puso at mag-sink in ang mga salitang ito na atin pong tatalakayin sa umagang ito. Father God, we thank you for this moment. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Father God, for once again you gathered us here that we may hear from you. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin. Alam man, Panginoon, ang amin pong mga kinakaharap sa buhay. Sa inyo po namin ito itinataas. Sa inyo po namin idinudulog, Panginoon, ang lahat ng ito. Hindi man namin ganap na maunawaan ang pagkilos mo, ngunit kami ay makatitiyak na ang lahat ay magkakalakip-lakip sa lahat ng mga umiibig sa iyo sapagkat ikaw ay merong panukala sa amin ayon sa iyong salita. Kaya amin pong tinitindigan, amin pong pinanghahawakan, amin pong pinanampalatayanan, Panginoon, na ang mga salitang ito will come to pass. And we will reap, Father God, the harvest of joy, the wisdom, O Lord, that comes from you and abiding, Father God. Kaya minsan pa, join us with your Holy Spirit, minister upon each and every one of us this morning, and allow, Father God, the Spirit, Lord, to touch everyone's heart. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Ganap naming maunawaan ang katotohanan ng iyong mga salita at higit sa lahat, ay lakaran po namin ito, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na may mga bagay na hindi namin kayang kontrolin sa aming mga buhay. But we believe, Lord, that you are the one in total control of everything that is happening around us and around the globe, O God. Kaya, we abandon ourselves to you, Lord, and once again, minister to each and every one of us this morning. Do not allow, Lord, the enemy to interrupt. At huwag mong pahintulutan din ng kaaway na mahiwalay o mawalay ang aming pandinig at ang amin pong pagtuon sa iyo, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang nais namin na mabigyan ng kaluguran sa umaga ito. Salamat po. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid po namin, hindi po namin
ni Ig sa umagang ito. Ano man, O Diyos, ang kanilang kinakaharap, saan man sila naroon. Abutin mo sila na iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Lupuri ka namin, O Diyos. Salamat po. Ito po aming samutiling sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Nais ko lamang pong tawagan ng pansin ng ating pong mga panauhin. Ang dalangin ko ay hindi po ito ang huli, kundi ito po ang simula na makakanig namin kayo, makakasama namin kayo. And I'm praying na what you will be hearing this morning will rema into your hearts. No, that the Holy Spirit will instill these words into your heart. So I'm calling on Josephine and El Velasco. Ayan po si Sister Josephine. Magandang umaga, kapatid. Please remain standing. Prince Jake C. Espina. Andrea. Walang apelyido, Andrea lang. Okay, Andrea. Hindi ko alam kung Gape ito or Gabe. Is this Gape or Gabe? Gape. Yun lang, pangalan mo yun? Okay. Wala kang apelyido, Iha. Last name, wala? Okay. And then, ito siguro, pangalan ba to or apelyido? Santa Ana. Apelyido? Okay. Sino yung kumuha ng mga pangalan na to? Okay. We are honored and we are grateful for all of you in coming this morning, this day, and we hope na makita namin uli kayo mga kapatid. So you are welcome at nawa ay ma-enjoy ninyo ang inyong paglagi sa mga sumusunod na mga sandali. Ang dalangin namin ay habang kayo'y nandiyan at nakikinig at mamaya sa ating kainan ay mas marami kayong makilala. Okay, palakpakan po natin ng mga kabataan ito. Ayan, tandaan po ninyo ang kanilang pangalan, si Josephine, si Prince Jake, si Andrea, ano first name ni Gape? Rhea at ni Santa Ana. Angelica, yung nasa harap mo, Angelica rin ang pangalan. Ayan. So, muli, magandang umaga at pagpalain kayo ng Panginoon, mga anak. Sige, you may now sit down. Meron pa bang bago na hindi po nabanggit? At wina-welcome din po natin si Nanay Florentina, fresh from the United States of Visayas. At siyempre si Brother Romy. Na-miss ka namin, kapatid. Si Brother Rick. Ayan. Meron po ba ako hindi nabanggit? Baka magtampo kayo sa akin. O, si Pastor Bal. Welcome, Pastor Bal. At si Nanay Janet, siyempre. Okay. Meron ba ako hindi nabanggit? Si Tatay John, ayun. Yung linggo nandito si Tatay John. Siyempre si Marisa, galing pa to ng saan ka bang planeta galing, kapatid? Ha? Sa Payatas Village, United States of the Payatas Village. Ayan. So ayan, muli magandang umaga po at pagsaluhan po natin ang salita ng Panginoon this morning. So to begin with, ang atin pong tema for the whole month of June. So 28 ngayon, 2 more days and June will be saying goodbye and we will now welcome the new month which is July. Okay, sino yung mga birthday celebrants ng July? Hoy, magpakain na kayo ng maaga, mga kapatid. So our theme for the month of June is purity through the Word. So, ulitin ko po our theme for the month of June is purity through the Word. No? Bakit mahalaga po nating laging maunawaan ito, mga kapatid?
Kasi kung titignan po natin ang Biblia, kung atin pong babasahin at uunawain mga kapatid ang Biblia, makikita po natin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang po sa mga sabihin nating relihiyoso. Ang salita po ng Diyos ay para sa lahat. No? This is not exclusive, no, for those who are religiously or religious elite. No, they are not. Ang salita ng Diyos ay para po sa lahat. Kaya, kung titignan po natin, sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, watch your life and doctrine closely. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mong bantayan, kailangan mong pangalagaan ang iyong yung sinasabing buhay. Ang buhay po hindi lamang hininga. Ang buhay ay something to do with the personality, no, your character. No? Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Madaling maging Kristiyano, mahirap ipakita na ikaw ay totoong Kristiyano. And it follows, madaling maging relihiyoso, pero mahirap maging righteous kung tutuusin. No? Religion can make you righteous. Religion can make you religious. But Jesus can make you righteous. And there is no better way for us to know Jesus Himself than to refer and always consult His words. Ito lamang po. So watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Ayan, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Kaya na po ito binabanggit at sino po ang nagsasalita. It was Paul who wrote this letter to his son in the faith, which is Timothy. Napakahalaga na makita natin ang ugnayan ng isang ama sa isang anak. Andyan pa ba kayo? Ayun, masyado po tahimik eh. Okay. Kala ko sa sementeryo lang tahimik. Pati pala sa church no, tahimik din. Okay. Si Pablo ay tumayong ama-amahan ni Timoteo sa pananampalataya. So, just imagine how hard for Paul to assume the role of a father. No? Maraming mga tao ngayon inaabandona ang kanilang mga anak, which is very disgraceful. Nag-anak ka pero pinabayaan mo. Pero si Pablo, wala siyang asawa pero marami siyang anak sa pananampalataya at siya ay tinatawag nilang ama sa pananampalataya. And how hard for Paul to keep that calling for not only for Timothy but for those whom he called to participate at makibahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At kung ako inyong tatanungin, lahat po, karamihan ng mga naging katuwang ni Pablo sa pananampalataya ay mga kabataan. Kabataan. Kasama dyan si Timothy, which is at that time 17 to 20 years old.
And Timothy was given a charge. Ano? Sa murang edad ni Timoteo, siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos na maging overseer. Ano yung overseer? Pastor. Tagapangalaga ng kongregasyon nung panahon na yon. 17 years old. Pero bago yan, mga kapatid, early in the life of Timothy, he was taught by his grandmother Lois and his mother Eunice. Kaya maganda yung pangalan na Eunice, mahihayin nga lang. No? Tinuruan na siya bata pa lang kung paanong lumakad sa pananampalataya. Kaya nung si Pablo ay dumalaw sa lugar nila Timoteo, mismo ang mga magulang na ni Timoteo ang nagbigay ng pahintulot na si Timoteo ay maging anak-anakan na ni Paul. Ano ibig sabihin yan? Hihiwalay na si Timoteo sa pangangalaga ng kanyang ina. Why am I saying this? Mga kapatid, recently tayo ay na-shock sa balita what happened to Tacloban, right? How many students were killed during the incident? Ilan ang namatay? Sino ang pumatay? Ilang taon ang pumatay? Ilang taon ang mga napatay? At bakit sa loob ng paaralan? Akala ko ang patayan sa digmaan lang. Therefore, ang paaralan ay digmaan din. Now, think about this. Kung ang mga batang ito na nagtutungo sa eskwelahan, ang tingin nyo sa eskwelahan ay para kayo ay mag-aral lang o paaralan ng karunungan, kulang ang inyong pananaw. Ang eskwelahan ay puok din ng labanan. I'm referring to spiritual battlefield. I remember one preacher, a radio preacher, sabi niya, if you cannot be able to win your children today, then they will be your worst enemy tomorrow. Kung hindi mo kayang mapagwagian ang puso ng iyong mga anak at sila ay maging kaibigan mo, tandaan mo ito, sabi niya, balang araw, sila ang iyong pinaka masahol pa sa kaaway. At nangyayari na yan, mga kapatid. And that's why the theme is very much fitting para sa ating lahat. So, balik po tayo doon sa Psalm 119. Tatapusin na po natin ito. Sa paano nilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. So, last Sunday, third Sunday, diniscuss po natin dyan sa mga talatang yan, beginning from 9 to 11, yung mga bagay na, una ay, we discuss about the problem. No? The how, sa paano lilinisin ang isang binato. So, how can sabi doon, how can a young man keep his way pure? So, may mga kabataan po tayo ngayon. Total, meron din po tayong mga katandaan na galing na sa kabataan. At ngayon na meron tayong mga kabataan, the question remains the same. How can a young man keep his way pure? Simple lang basahin, pero it entails the whole word to look at the seriousness of the question. Meron pa bang mga kabataan na dalisay sa ngayon? Mga kabataan, may tuturing nyo ba ang inyong sarili na dalisay sa panahong ito? The question is,
meant to look into your hearts without any tinge of guilt or hypocrisy. Malinis ba talaga ako bilang kabataan? Malinis ba ang takbo ng utak ko? Sa lahat ba ng sandali, ang takbo ba ng utak ko ay ayon sa sinasabi ng Biblia, except kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. And that is also one of the difficulties in life facing by the youth. Do you still have time to read the Bible? Kung ang mga katandaan halos hindi na nagbabasa ng Biblia, how much more sa mga kabataan ngayon? This is not a passage that refers only to negation of yourself in doing sexual perversion. Hindi lamang po ito para sa sexual na kamalian. No? Dahil kung babasahin po natin, let me just go there briefly, mga kapatid. Sa Pilipos, sa atin pong matatagpuan, ang sabi po dito, Philippians 4:8. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Sa mundo ng fake news, sa mundo ng social media, sa mundo ng digital na buhay, sa nakikita nyo sa Facebook, sa YouTube, alam nyo ba kung lahat ng nakikita nyo at nababasa nyo ay katotohanan? And so therefore, ang Biblia, even before nakita na sa mga darating na panahon, mas lalong magiging masama ang takbo ng mundo. Kahit na magpakabait ka, masama na ang mundo. At dahil masama ang mundo, the tendency is magiging masama ka rin. If you will allow yourself to be influenced by the world. That's why sabi ni Paul sa John 12:1 and 2, do not be conformed to the pattern of this world. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Do you think it's easy? Madali po ba ito? Eh kung noon, salbahin na ako eh. Eh di masalbahin kayo ngayon. Kasi wala kaming ganong option noon eh. Wala kaming Facebook, wala kaming cellphone, wala kaming television, nakikipanood lang kami sa kapitbahay at kung minamalas-malas ka, dudungaw ka pa lang sa bintana, sasaraduhan ng bintana, naiipit na nga ang ilong namin eh. Ganoon kadamot ang kapitbahay namin na parang aagawan namin yung TV nila na makikipanood lang kami. That was the day when I was born. Yun yung mga panahon na ako'y pinanganak. Walang cellphone, walang kuryente sa bahay namin. That's why gasera ang kailangan namin. So, mas kailangan namin ng gaas para meron kaming ilaw. Wala rin kaming nawasa. Meron kami balon. At yung balon, mula dito hanggang doon sa may daily. Yung daily na convenience store, yan ang layo ng balon. Lalakarin mo pa para umigib ng tubig. Nasanay kami sa panahon na simple, nasanay kami sa panahon na less option, nasanay kami sa panahon na ang tao may sariling o merong katutubong bait. No? Pero ngayon, mga kapatid, I am turning 64 by August. I'm senior.
Nakita ko na yung malaking kaibahan ng panahon ng kabataan namin sa mga kabataan ngayon. Masyadong mabalasik ang mga kabataan ngayon. Masyadong mainit ang dugo. Hindi kami pwedeng time first, wait lang, sandali lang. Pag tinawag ka, antimano, dapat nandoon ka. No? Hindi kami pwedeng sumagot-sagot sa magulang namin. Kaya nga kung titignan mo ang Biblia, bago mangyari ito, bago itong kinatatakutan nating mga sandali, mga kapatid, the Bible is there already. In 2 Timothy chapter 3, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Magiging mapagmahal sa sarili. And one implication is the selfie mode. You love to see your face. You love dearly yourself. Ano pa? Lovers of money. Prioridad ng pera. Boastful. Ano yung boastful? No? Matangos ang ilong. Flat naman. I'm sorry doon sa mga pango. Magpa-nose slip na lang kayo kay Belo. Proud. Ano ba yung proud? Mapagmataas. Abusive. Ano ba yung abusive? Mapang-abuso. Disobedient to their parents. Kailan sinabi to? During the time of Timothy. When was that? 2,000 years ago. 2,000 taon sinabi ito kay Timothy. At naririnig pa rin natin ngayon. Why? Ito na yung katuparan ng sinabi ni Pablo na sa mga huling araw, ang atin pong mundo ay magiging mapanganib na. Mapanganib saan? Sa sakuna? Mapanganib sa bagyo? Mapanganib sa lindol? Mga kapatid, walang higit na mapanganib kumpara sa lindol. Mga kapatid, walang mas mapanganib kundi tao! Hindi lindol! Tao! Just like what happened to Venezuela. 7.2 and then 7.5. Twin earthquake. Magkaibang lugar, iisang bansa. I think that's first time in history. Masyadong devastating ang mga lindol ngayon. Lindol pa lang yan. Tignan mo ang devastation na ginagawa ng tao. Mas masahol pa sa lindol, mga kapatid. Huwag nating sisihin ang lindol. Huwag natin sisihin ang bagyo, huwag natin sisihin ang malakas na ulan o ang mainit na araw. Kung hindi nahulog sa kasalanan ng ating mga magulang, hindi natin mararanasan ito. This is just the after effect of the downfall of our first parents. So do not blame the earthquake, do not blame the typhoons, do not blame natural calamities. Save for the sin. Yan po ang very destructful. Ang bagyo, ang lindol ay hindi makapagdadala ng kaluluwa sa impyerno. Kailanman, hindi ka madadala ng lindol sa impyerno. Pero ang kasalanan ng tao, yun ang magdadala sa kanya. So look at it in the light of the Word of God. Sipatin natin ang lahat ng nangyayari ayon sa salita ng Diyos. At habang binabasa natin ang salita ng Diyos, ipapakita sa atin kung gaano po tayo lumayo. Yung layo ng distansya natin. And that's why, when God walked in the garden, ang sabi niya, where are you? He's referring to Adam. Nasaan ka? Ang salitang iyon ay nagpapakita ng layo ng tao sa Diyos. Napakalayo na ng tao sa Diyos, mga kapatid. At patuloy pang lumalayo ang tao sa Diyos. Ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para ilapit ang kanyang sarili sa atin.
And that's why the story of Christmas is important to us. But not only Christmas, but more so the death of Jesus. Mas marami ang kabanata sa Biblia na nagpapahiwatig at nagsasabi tungkol sa kamatayan ng Panginoon. Kakaunti lang sa kapanganakan niya. Pero dahil nga mahal ng Diyos ang tao, dahil nga inibig ng Diyos ang tao, higit sa lahat ng kanyang mga nilikha, ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ikaw na ang lumapit sa tao, sapagkat hindi kaya ng taong lumapit sa Diyos. Walang pastor ang sino man magpapalapit sa inyo sa Panginoon. Kahit anong galing ng turo dito, walang pastor ang makapaglalapit sa inyo. Only God, only the Holy Spirit, only by His grace that we can approach God, mga kapatid. Kaya huwag mong sayangin ang panahon. Dahil hindi ka habang panahon malakas. You will grow old, whether you like it or not. When I was young, or when I was younger, hindi ko problema ang paglabo ng mata, ang pagnipis ng buhok, panghihina ng aking katawan. It's not my problem. It doesn't concern me at all when I was younger. But when I entered the age of 40, I realized, sabi doon, life begins at 40. Meron na akong diabetes noon, mga kapatid. Naatake na rin po ako sa puso. At kapag umarap ako sa salamin, hindi na yung vibrant, hindi yung energetic na Redentor ang nakikita ko sa salamin, kundi yung unti-unting pagbabago ng aking katawan. So, balik po tayo. Kaya ako po kayo dinadala dyan ay para ipakita po sa atin na ang Biblia, alam na niya ang kahinatnan ng tao, pero ang tao, wala siyang kaalam-alam kung ano mangyayari sa buhay niya. Now, you want to be sure what will happen to you? Read the Bible. Kaya nga, purity through the Word. Aalisin ng salita ng Diyos ang lahat ng mga lambong sa iyong kaisipan, sa iyong mata, sa iyong puso. Lilinisin ito because this is a living water. No? Nililinis ng salita ng Diyos ang lahat ng ating mga karamihan. Now, if you want to have a relationship with God, decide for yourself. No one can decide for you except you alone. So again, diniscuss po natin last Sunday the question of how. The problem, rather. So nakita po natin doon, mga kapatid. And then, binanggit po natin nung huling linggo o nung nakaraang linggo yung mga bagay na may kaugnayan kung bakit naging problema ang sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang buhay. Nakita po natin doon yung sinasabing a vulnerable stage. What made it to be a problem is because yung kabataan is a vulnerable stage. Mainit ang dugo ng mga kabataan. Lahat gustong explore. Lahat gustong maranasan. Pati yung pagjojowa ng marami. Bakit lalaki lang ba ang may problema doon? Kahit babae naman eh. Kabataan ang pinag-uusapan eh. Vulnerability. Ano yung vulnerability? Mabuhay. Ang kabataan. Malakas kayo, pero mabuhay kayo. Simple put, kilala niyo si Samson, di ba? Yung malamig, yung nilalagay sa bahay. Yung malamig, pagka ganitong tag-init, kailangan mong isaksak yung Samson. Masyado kayong seryoso, mga kapatid. Kilala po natin si Samson. Anong katangian kilala si Samson? Malakas. Paano yan nasabing ang katangian ni Samson ay naging kilala siya dahil malakas siya? Paano niyo nasabing wala kayong doubt na si Samson ay talagang malakas? Bakit mo nakilala si Samson sa kanyang kalakasan? Bakit hindi sa ibang bagay?
O baka tinignan mo lang kasi ang dami niyang ginawa, pinakita yung lakas, kaya malakas siya. Yun lang ba ang katangian ni Samson? O hindi. O ano pa? Bukod sa malakas. Anong katangian ni Samson? Bakit siya nakilala? You go back to the root. Kasi nung nasa sinapupunan pa si Samson, hindi siya malakas. Pero nakita niyo, malakas na si Samson. Pero nasa loob sa tiyan ng nanay niya, malakas ba siya? Ay, nagpapaliwanag lang mga kapatid. Dapat ang una nating makita, mga kapatid, na si Samson ay produkto ng panata. Doon tayo magsimula. Kasi ipinakita lang ang lakas ni Samson nung malaki na siya. Pero nung siya ay helpless pa, there is no power in him. Kinausap ng anghel ang kanyang mga magulang. Ang sabi sa nanay, oh, magkakaroon ka ng anak kasi baog. Matanda na. O magkakaroon ka ng anak. Pero alalahanin mo, yung magiging anak mo, siya ay magiging Nazareno. Taga-Quiapo po si Samson eh. Ngayon, alam niyo na. Kapag yan lang kayo, bakit mo nakilala si Samson? Eh, kapitbahay namin sa Quiapo. Nazareno yan. Oh, Nazarite. Ano ibig sabihin? Batang ipinanata. Hindi siya pwedeng uminom ng nakalalasing na inumin. Katulad ng ano? Coke Zero. Diet Coke. Juice. Fermented drink, nakalalasing. Hindi siya pwedeng uminom nun. At hindi siya pwedeng gupitan. Sa tingin niyo ba utos lang yon? Is it literally utos lang? Mga kapatid, iyon ay nagpapakita ng malalim na pagsunod sa bahagi ng magulang muna. Parents muna. Kasi walang matututunan ng bata kung walang ituturo ang mga magulang. Hindi ko alam kung anong estado nyo sa inyong mga bahay. Okay ba kayo sa bahay? Para lang ba kayo magkaibigan? O para kayong mga magkaaway? In good terms ba kayo sa inyong mga nanay at tatay? Can you talk freely to your parents? I mean, no holds bar. You're not keeping any secret from your parents. Anything that bothers you, you can talk freely to your parents. Nagagawa niyo ba yung mga kabataan? O mas gusto niyo mag-confide sa inyong mga kaibigan? Kasi maintindihan kayo ng kaibigan. Magulang niyo, hindi kayo kaya intindihin. Nagkakamali ba si Bishop? How often na kausap niyo ang inyong mga magulang? Over a cup of coffee siguro. Do you enjoy the company of your parents rather than the company of your friends? So, kilala niyo na si Samson. Siya ay kaloob ng Diyos sa kanyang mga magulang. And you are a gift from God. Whether you like it or not, kayo ay kaloob ng Diyos sa mga magulang ninyo. Hindi kayo kung ano-ano lang. You're a gift. You're precious before the eyes of God. Napakahalaga ninyo sa mata ng Panginoon. And that's why He's very much concerned of everything. Any transaction, concern ang Panginoon sa inyo. So there's a problem and there is, sabi natin, yung anong una? Is it because it is a vulnerable stage? Pangalawa, a defined fact. Ano yan? Yung ugali ng mga kabataan ngayon. Yung madalas ninyong ginagawa is already defined. Kumbaga sa molde, may molde na. No. At pangatlo, high standard.
Bihira sa mga bata ngayon ang merong mataas na pamantayan pagdating saan? Kabanalan. High standard of faith. Kaya hindi ako magtataka kung bakit bata pa lang may asawa na. Nagkaasawa na. Pero, nung linggo pinag-usapan din natin, if there is a problem, then there's also a prescription. Ano yung prescription? By guarding it, no? Sa pagdinig ayon sa iyong mga salita. Let me hear from the youth of today, how often do you read your Bible? How much time do you give in reading your Bible? Uy, mga kabataan. Look into my eyes, you will find. Gaano niyo kadalas binabasa ang inyong mga Biblia? I know you're reading your textbooks. Yung e-books, binabasa niyo rin yan. But I'm referring to one particular book. Do you read your Bible? And if you're reading your Bible, how often? How much time do you allot in reading your Bible? Kasi kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, you've lost many things. Sabi nga nila, you've lost 1/3 of your, or you lose 1/3 of your life. Sabihin ko na kaya mas mataas, you lose 1/2 of your life. Because this is godly wisdom. Maraming graduate sa college. Graduate po ako ng kolehiyo, mga kapatid. Tapos po ako ng post-graduate ko. Kung tutuusin, mataas ang pinag-aralan ko. Maraming graduate but not educated. Maraming pinuntahan, walang narating. At yun ang nakakalungkot, ang taas ng pinag-aralan mo, wala kang alam sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na ang pinaka-importante sa lahat. No? Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang kaligtasan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. What does that mean? What does that mean? Your relationship with Christ matters. Kung meron kayong relasyon sa mga magulang nyo dahil sapagkat yun ang panimula ng pagtuturo ng Diyos kung paanong pumasok sa relasyon bago ka pumasok sa iyong personal na relasyon sa iyong magiging asawa, you have to learn first the ABCs of relationship in the family. Because it is a breeding ground. Doon ka huhubugin ang pagkatao mo. The first thing that they will teach you is how to love God. Unang mandato ng magulang ay paano turuan ng kanyang mga anak, paano ibigin ng Diyos. Hindi para humingi ng dede o ng gatas. Unang ituturo. Di ba sabi ito sa Deuteronomy? If you're not familiar with Deuteronomy, turn to Deuteronomy chapter 5. Paki-ano nga yun, mga kapatid? Deuteronomy chapter 6. Sorry. Deuteronomy chapter 6. Ito ang mga utos, ito nga ang utos, ang mga palatuntunan. See? The law and commandments. At ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na itinuro o ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang aliin. Next. Na ikaw ay matakot sa Panginoon. You see? Yung word na matakot is love the Lord. Yan ang unang ituturo sa mga bata. Hindi po ABC.
na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak. Bahagi ang anak sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Na ang unang magiging tagapagturo o guro ng mga bata ay hindi ang teacher sa classroom, kundi ang teacher sa bahay. Kaya nga ang tawag sa bahay ay sambahayan. Na aking inutos sa iyo, sabi doon, at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw. Hindi lang po linggo tinuturo ang salita ng Diyos, sa lahat ng araw ng iyong buhay upang iyong mga araw ay lumawig. That is one of the secret ng pagpapahaba ng buhay. Hindi yung pag-inom ng kung ano-anong mga pills, pag-gym, at pag-aalaga ng make-up. Hindi hahaba ang buhay nyo dyan. Bababaw ang inyong bulsa. Next. Dinggin mo nga, O Israel, ang iyong isagawa upang ikabuti mo. Ang lahat ng pag-aaral ng salita ng Diyos, isa lang ang kahantungan. Ikabubuti mo. Kaya hindi masisira ang ulo mo dyan. Pero kung sira na ang ulo mo, magbasa ka ng Biblia, may pag-asa ka ba? Pero habang hindi ka nagbabasa ng Biblia, kahit matino ka, sira pa rin ang ulo mo. Ganun lang naman ang lohika nun Upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang. Sino ba ang Diyos ng mga magulang natin? We need to ask that pertinent question. Sino ba ang Diyos mo? At palagay ko, magkakamot ng ulo ang tatay at nanay mo sapagkat hindi nila tinanong yun sa mga magulang nila noon. Walang nagturo sa kanila. Pero ngayong linggo, tinuturuan tayo ng Biblia na tanungin, sino ba ang Diyos ng mga magulang ko? Yan. Sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Next. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Next, eto na. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. There is no such thing as one-half Christian or one-half believer. Because one-half Christian and one-half believer is one whole nonsense. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Yan ang pinakamataas na katungkulan ng tao. To keep the word of God in his or her heart. At iyong ituturo ng buong sikap, pagtsatsaga. Mga magulang, kapag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos sa ating mga anak, kasama na dyan ang endurance or pagtsatsaga. At iyong sasalitain tungkol sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. I mean, this is the frequency. At pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Anong pinapakita dito? Simply put, pattern. May pattern ng pagtuturo sa mga bata. Kapag kayo nasa loob ng bahay, turuan mo. Kapag ikaw ay nasa labas ng bahay, turuan mo. At kahit saan, magturo ka pa rin sa iyong anak. Mandato yan ng Diyos sa mga magulang. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong... Ano ibig sabihin yan? Meron pong yung staying na hindi dapat mawala sa iyo yan. Kaya nga nakatali Everything na nakatali, hindi yan mawawala. Hindi yan maaagaw sa iyo. Kaya kung ikaw ay nagtatali ng salita ng Diyos sa iyong puso, sino maaagaw niyan? Diba? Next. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Next. At mangyari kapag ipapasok ka na ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng kanyang sinumpa sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Ito lang yan mga kapatid. Para magtagumpay ang buong Israel sa kanilang pag-alis sa Israel papunta sa lupang pangako, kailangan nilang sundin ang Diyos. Yun lang. Sumunod ka lang.
Sumunod ba ang Israel? Hindi. Kaya nga napuot ang Panginoon. So there is a prescription. What is the prescription? By guarding it. Sabi doon, purity requires defense. You don't drift into holiness. Ang pagtatanod ng salita ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng pakikipagbaka or nangangahulugan ng pagtatanod o pagbabantay. Hindi mo kinakailangang magpaanod sa kabanalan. Don't drift. So, pinag-usapan natin, ano ang prescription? Guard your eyes, guard your mind, and guard your steps. Now, yung pong pinakahuling main point natin pong tatalakayin ngayon, ang magsasara ng atin pong tema. So, napag-aralan natin doon, yung una ay the problem, the prescription, and now is the power. According to your word. Sabi doon, willful power fails. Willful power fails. Yung gusto mo lang. Yung will. Hindi ka magtatagumpay, kapatid, kung gusto mo lang. Kaya yung positive thinking, it will also fails. I am positive that we will lose. God's word wins. Ang salita ng Diyos ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Hindi ang kusa mo lang. Salita ng Diyos, kasi yung kusa mo sumasalungat din sa gustuhan ng salita ng Diyos eh. Say for example, in my experience, habang ako'y tumatanda, nung kabataan ko, mga kapatid, kapag ako natulog, ang gising ko alas 11:30 ng tanghali. Sino dito gumigising tanghali na? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Tingin ko lang sa inyo eh. Joke lang naman. Pero gusto ko gumising ng maaga. Gusto ko. Kaso hinahatak ng banig yung likod ko eh. Parang nakadikit. Napuyat pa kami mag-jamming ng mga Dabber Cards. Ang tagal namin nag-chat. Paano nilabanan ni Kristo ang tukso ni Satanas nung siya ay nasa ilang habang siya ay nananalangin at nag-aayuno? Hindi ba sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, o di ba gutom ka? Pag gutom ka, anong una mong hinahanap, kapatid? Ha? Pagkain. Pag walang pagkain, anong ginagawa mo? Tubig. Pag walang tubig, anong ginagawa mo? Mga kapatid, si Jesus nung tuksohin, malapit sa Jordan. So maraming tubig. Problema ba niya uminom? Kayang-kaya niyan. Pwede kang mabuhay ng 1 buwan ng tubig lang ang intake mo. 1 buwan, pwede kang mabuhay ng tubig lang. Kahit wala kang kinakain. Anong sabi ng kaaway? Kung ikaw ang anak ng Diyos, uminom ka. Hindi ba natin napansin yun? Bakit tinapay ang iniumam ni Satanas kay Jesus? Hindi naman nauuhaw si Jesus eh. Nagugutom siya. Naintindihan niyo ba ako? Pagka kayo may malaking problema, ano ang una niyong hinahanap? Diyos o solusyon? Ang una niyong hahanapin,
solusyon. Pero hindi nangangahulog ang Diyos. Diyan tayo nagkakawindang-windang eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos, itong mga batong to, gawin mong tapayan na maraming tubig. Bakit hindi yun ang ipinagtukso ni Satanas? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong mga batong to, gawin mong tinapay. Kasi alam niya na gutom ka. Alam niya na gutom si Jesus. Anong sabi ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita. So, pwede kang mabuhay sa salita ng Diyos. Pwede kang mabuhay sa physical na pagkain. Pero sa pagkakataong ito na siya ay nag-aayuno at nakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang totoong pagkain na kailangan niya ay salita ng Diyos. Yan ang problema natin. Akala natin ang problema natin, pagkain, kahirapan. Hindi. Ang problema po ng buong mundo, salita ng Diyos, ayaw kainin. Nandyan lang naman. Ang salita ng Diyos hindi napapanis. Hindi yan mapapanis. Kasi buhay yan eh. Hindi ang subject for decomposition. This is how Jesus fought Satan in Matthew 4:4. Bakit kailangan ng salita ng Diyos kung gusto mong bantayan, taluran ang iyong buhay? Because, number 1, the Word reveals. Hebrews chapter 4 verse 12. ng Hebrew. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Or, palitan natin ng, ano ba yung tawag din yung accent sa Tagalog? Diin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Pwede rin nating basahin ganito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. So, it could be buhay or buhay. Pwede at aplikable. At mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Paano mangyayari yan? Hindi yan mangyayari kung hindi mo naunawaan. If there is no penetration, if your heart is not open in receiving the Word of God, there will be no penetration. If there's no penetration, there is no understanding. And if there is no understanding, then you will perish. For without vision, people perish. Nang walang pangitain. At bumabaon hanggang sa paghihiwalayan ng kaluluwa at spirito. Wala po nakakakita ng pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito. Only the Word of God. Why? Because the Word of God is active, alive, and active. And therefore, kapag binabasa mo ang Biblia, imposibleng walang pupukaw sa iyong damdamin at kaisipan. Because it searches the heart. It steers the heart. It cuts open the heart. And that's why the Word of God is alive and active. At sabi doon, no, matalas. No? 2 talim, hindi lang siya isang talim, kundi double-edged sword na bumabaon sa pinaghihiwalay ng kaluluwa at spirito at ng mga kasukasuan ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So, why is it important for the Word of God? For a young man to keep his way pure? Sabi, because the Word of God reveals, nagpapahayag, nagpapakita ng dapat na maging uri ng buhay, maging uri ng lakad ng mga kabataan sa buhay na ito. First John 1:7. Unang Juan 1:7.
Ngunit kung kayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nalilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Why is it important for all of us to see this? Yan po ang isang nangyayari kapag meron pong fellowship katulad nito. Kasi isa lang ang ating kaisipan. Isa lang ang ating tinitignan. And that's why, sabi doon, ngunit kung tayo nagsisilakan sa liwanag, ito, itong nilalakaran natin, na gaya niya, sinay niya si Kristo na nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Doon mo makikilala na ikaw at ang Panginoon ay merong relasyon. Ang dalawang tao na hindi magkasundo, paano sila mag-uusap habang sila ay naglalakad? Mag-aaway lang yan. Not unless they agree na maglakad ng payapa. And that's why habang nilalakad natin ang salita ng Diyos, we must agree to the Word of God. Why? I-review ka niya eh. Di ba? 1 Timothy chapter 3 na ang salita ng Diyos ay magagamit para saan? Rebuking, teaching. So kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, ito mismo ang magtuturo sa iyo na kung mali ang ginagawa mo, wag mo nang ituloy o wag mo lang gawin pang uli. Pagsisihan mo na. Umiba ka na ng landas, which is very important. No, very important. At isa pa, kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, ang sabi doon, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Why? Kapag na-penetrate ka ng salita ng Diyos, kapag ang banal na Espiritu Santo ang nangusap sa iyo, forgiveness or asking forgiveness will soon follow. Lord, patawarin mo ako, hindi ko nagawa ito. Lord, patawarin mo ako sa mga naisip ko. Lord, patawarin mo po ako, nagkulang po ako ng pagbibigay ng panahon sa iyo. Lord, kilala kita sa pangalan, pero hindi kita kilala sa pagkilos. Patawarin mo po ako, Panginoon. So how can we apply this into our lives? Read Scripture daily before your phone. Bago mo basahin ang messages mo sa cellphone, basahin mo muna ang message ng Biblia sa iyo. And let it tell you the truth about you before TikTok does. Marami ako nakikita sa TikTok, sumasayaw talaga eh. Parang mga siraulo eh. Sinasayawan nila yung camera, ayaw nilang sumayaw sa Panginoon. Hindi ba malaking kalokohan yon? You enjoy dancing before the camera, before TikTok, but you never dare dance before the King of Kings and the Lord of Lords. Nonsense! Pero sa TikTok, you're proud of it! Di ba? Parang hindi buong araw nyo kapag hindi kayo nakapag-TikTok. Ano yan? May subscriber? Meron kayong points na natatanggap? Kilala kayo ng TikTok pero hindi kayo kilala ng Panginoon? Kilala kayo ng Facebook? Nag-subscribe kayo sa Facebook pero hindi kayo nag-subscribe sa offer ng Panginoon, gift of life. What a shame! Di ba nakakahiya tayo mga kapatid? Nagpapasalamin ka sa cellphone, tino-turn on mo yung camera para makita mo yung sarili mo, pero ayaw mo magpasalamin sa Biblia. Ito ang salamin ng buhay. Ipapakita niya ang kaloob-looban mo. The mirror or the camera in your cellphone will only reveal your outside, but never your inside. Ano pa ba kayo? Si Eunice nakaganan na yun. Hirap na siya. Tama na, Pastor. Bigat na ako, Pastor. Birthday ko pa naman. Ibalato mo na sa aking araw to. Hindi! Kung kailangan po nating marinig ang totoo, yun ang dahilan kung bakit po tayo nandito. Para marinig ang totoo, hindi para magbulahan tayo dito, mga kapatid. Kapag ang pastor nangangaral at marami siyang kaibigan, may problema yan.
Sapagkat sa pangangaral, kabaligtaran, marami kang magiging kaaway. Ngayon, marami kang kaibigan at nangangaral ka ng totoo, so much the better. Pero para i-compromise ang salita ng Diyos, no, it's a big no. Red flag yan, mga kapatid. Number 2, doon sa power. The word resist. Basahin po natin ang Efeso 6:17. Ngunit, ano ba talaga? At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Ano yung turbante niyan? Mga kapatid, yung kultura o yung paraan ng pananamit ng mga tao noon, hindi po katulad ng pananamit sa Pilipinas. Ang mga Pilipino hindi nagsusuot ng turbante. Ang sinusuot ng mga Pilipino ay salakot. Balanggot. Alam niyo ba yung salakot, balanggot? Ano yun? Salakot, balanggot na nga, naging sombrero pa. Something to cover your head. Sila hindi. Wala silang salakot. Wala silang balanggot. Ano meron sila? Turbante. Ano yung turbante? Made of cloth. Dapat ang cloth na yan, linen. Kasi malamig yan sa ulo. Dahil sobrang init dyan. Sobra. Tayo ay tropical. Yung init natin, hindi yung kumpara sa init nila. Mas mainit sila kaysa sa atin. Kaya sabi dito, turbante ng kaligtasan. To protect their head. Nasaan ba ang utak? Nasa tiyan? At ang tabak ng Espiritu. Ano ba yung tabak ng Espiritu? Ito po. The sword of the Holy Spirit. Na siyang salita ng Diyos. Anong kaugnayan yan sa binabasa natin o tinatalakay natin? Sabi doon, the word resist. Sabi po dito, mga kapatid, Jesus didn't debate Satan. He quoted Deuteronomy chapter 3. Deuteronomy 3 times. Matthew chapter 4. And pick 3 verses for your biggest struggle. Matthew 5:8. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Bakit hirap na hirap tayong makita ang Panginoon? Because there is something wrong with our heart. The eyes cannot see God. Only the pure heart. Kaya nga, keeping your life pure will be able for you to see God. At habang nakikita mo ang Panginoon na nangunguna sa iyo, hindi ka maliligaw. Dapat nasa unahan natin ang Diyos. Pero ba't lagi natin ipinapahuli ang Diyos sa lahat ng ating mga desisyon? Tapos sisisihin natin si Bongbong Marcos. Yung gobyerno kasi, corrupt eh. Sino bang hindi corrupt? Anong bansa na alam ninyo ang hindi corrupt? Sige, magbanggit po kayo. Baka nagpunta na ako doon. Sasabihin ko corrupt. Sige po, isa lang, kahit isa lang. Ano? Switzerland? Ang ipinapakita ng Switzerland ay magagandang lugar. Pero may pangit na lugar ang Switzerland. Just like Japan. Nakailang beses na po ako nagpunta ng Japan. Ang lahat ng pinupuntahan namin magaganda. Gusto niyo makakita ng pangit sa Japan? Lumayo kayo sa pinakasyudad. At makikita niyo, may squatter sa Japan. At ang mga matatanda doon, walang nag-aalaga. Kasi ang mga kabataan ngayon, nandun na sa lahat sa Tokyo. Yung iba nagpunta na sa ibang bansa. Sawa na kasi sa kultura nila. Samantalang tayo mga Pilipino, ginodiyos ang Japan. Malaking kalokohan yan, mga kapatid. At ang trabaho sa Japan, hindi katulad ng trabaho dito. Dibdiban ang trabaho doon. Dito mga Pilipino,
Sarap ng buhay. Kung gusto niyang pumasok, papasok siya. Kung ayaw niyang pumasok, hindi siya papasok. Hindi mo pwedeng gawin yan sa Japan. Tsugi ka. At ang hirap mabuhay sa Japan, mga kapatid. Kaya wala pa rin gaganda kung ang kalagayang pamumuhay sa Pilipinas. Oo, mayaman silang tignan. Pero may corruption din sa kanilang espiritu. Same with Switzerland. Same with Germany. Same with Hong Kong. Same with South Korea. Wala bang prostitution sa Switzerland? Lahat ng bansa mayroong prostitution. Bakit? Yan ang pinakamadaling kumita ng pera at one of the oldest profession ay prostitution. First John 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. It's a promise. Walang humingi ng tawad sa Panginoon na hindi nakasumpong ng kapatawaran. Tapos makakarinig ako ng nahiya na akong lumapit sa Panginoon, Pastor, baka hindi na niya ako kayang patawarin. Ayan o. Na siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ibig sabihin, kapag pinatawad ka, tinuturuan ka lang ng Diyos na huwag mo nang ulitin yung ginawa mo. 1 Peter 2:9. Andiyan pa ho ba kayo? Nagugutom na ho ba kayo? Mawawala rin yan. Lilipas din yan. Datapot kayo'y isang lahing hiram, isang makaharing pagkakasadote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Think about this. Kapag nakikita kayo magbabarkada, anong kinukwento mo sa barkada mo? Ikaw, Eunice, kapag nakikita mo si Gape, anong kinukwento mo kay Gape? O kung di kay Angelica, anong pinagkukwentuhan ninyo? Halimbawa, ngayon, linggo, magkasama kayo. Bukas, kung magkasama pa rin kayo, anong pagkukwentuhan ninyo? Hoy, alam mo ba, ang ganda ng cake ko, ang dami nagbigay ng cake. Oo. Ikaw nga, hindi ka nga nagbigay ng cake eh. Friend pa naman kita. Napaka-chani mo. Anong pagkukwentuhan ninyo? SM? Assignment? Hindi nga. May pasok na ba kayo? Hindi nyo pag-uusapan yung 19 mo ba yung tinalakay ni Bishop nung linggo? Malay ko, nakaganon ako eh. Kayong tatlo nga nakatingin, kayo dapat tatanungin nyo. Ano ba sinabi ni Bishop? Wala lang, nakatingin lang kami kay Bishop. Na-mesmerize kami kay Bishop. We took things for granted. Sa totoo lang, yung mga bagay na dapat ay mahalaga, nababaliwala po natin. We tend to trivialize things. Ano ibig sabihin trivial? Yung bang hindi dapat na pagmatagalin o pag-usapan ng matagal. Trivial. O from the word trivia. Masagot mo lang, okay na. Kung hindi naman, okay lang. But this is entirely different kapag salita na ng Diyos ang pinag-usapan. Okay. And then number 3, ano yung number 1? The Word. The Word reveals. Number 2, the Word resists. And then number 3, the Word renews. Psalm 119:11.
Malapit na po tayong matapos. Alas 12:01 na. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Okay? Ano ibig sabihin yan? Yung salita ng Diyos ay aking inilalagay sa aking puso. Ano ibig sabihin nun? Siniseryoso ko ang salita ng Diyos. Isinasa puso ko. Upang ano? Hindi mo sinasapuso ang salita ng Diyos para mas magaling ka sa iba na maraming alam sa salita ng Diyos. Hindi yun ang dahilan kung bakit mo sinasapuso. Isinasapuso mo ang salita ng Diyos for one particular reason. What is that? Upang huwag kang magkasala sa Diyos. Wala na pong iba. Ngayon, kung memory lang, lagay mo sa utak. Pero kapag pinag-usapan na yung kaseryosohan sa buhay, puso na pinag-uusapan, hindi na po utak. Ano, ang salita mo ay aking iniingatan. Paano ba kayo mag-iingat? Halimbawa, si Eunice, meron siyang matamis na oo. Ibinigay doon sa nanliligaw sa kanya na humingi ng matamis ng oo. Anong sabi ni Eunice? Ingatan mo yung matamis kong oo, baka mapanis yan. May shota na ba yan si Eunice? Wala. Kayong tatlo meron na rin. Tama, nagkutsabahan pa kayong apat. Baka tanungin tayo ni Bishop, kailangan isa lang sagot natin, wala ka po kami shotas. Bakit po sinabing the word renews? Sabi dito mga kapatid, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Kung ang isip ay nakakaalala, higit ang puso. Kaya minsan, di ba, ang hirap magpatawad? Kasi kung kinaliwa ka ng siyota mo, ang hirap magpatawad, di ba, Len? Hoy, tumingin ka sa akin. Yun. Kapag kayo ay ginawa ng hindi maganda ng inyong kapwa, madali ho bang makalimutan? Amen. O, pakibuntal nga si Gab. Madali rin niya makalimutan. May mga gumawa ng kasalanan sa akin hanggang ngayon hindi ko pa nakakalimutan. Pero hindi nangangahulugang hindi ko sila pinatawad. Hindi pwedeng nagpatawad ka at totally wala na. Kasi may utak ka eh. Kaya dapat mong turuan ang utak mo na nagpatawad ka na, unti-unti mo nang kalimutan. Huwag mo sabihin, patawarin mo na at kalimutan mo na. Hindi mangyayari yun. Kaya sinasabi nila yung forgive and forget. Sino po nagsabi nun? Sino po nakarinig nun? Forgive and forget. Ay, pastor, basta, pinatawad ko na sila, pero hindi na may babalik yung dati. Yes! Ang isang babasagin na nabasag na, hindi mo na maibabalik sa dating walang basag. May lamat. Pwede mong takpan, pero sa iyong kaisipan, dati buo yan eh, nabasag. Hindi mo yan makakalimutan. Only God can forgive and forget. Ngayon, kung gusto mong kahit pa paano ay tanggapin yung kasalanan na yon, tignan mo si Lord. Bakit? Si Lord kasi can forgive and forget. Ikaw, hindi ka magiging forgive and forget. Mag-forgive ka lang. Pero yung forget, hindi. Pero ang mangyayari, hindi na magiging masakit sa iyo na mas mabigat dahil ang tinitignan mo na ang Panginoon. Di ba sabi doon sa unang 7 huling wika, Father, forgive them. Kasama ka doon, Emerson. Kasama po tayo lahat doon. Forgive us. And then number 4, application. Sabi ko, matatapos na tayo.
Pwede ba tayo mag-extend ng another 3 hours? Please forgive me and forget. Pwede po ba tayo mag-extend 1 hour? I cannot forgive you, Pastor! I'm hungry! Tatlong bagay ang gusto ko pong iwan sa inyo. Tapos na po tayo. Number 1, sa application po natin, guard the path, grip the word, grow in the habit. Guard the path, grip the word, grow in the habit. Ang pagbabasa po ng Biblia ay isang habit. Hindi po yung The Lord of the Rings na hobbit. Habit. Okay? Pero maraming pong Christian, hobbit. Bakit? Bansot. They never grow because they never grip the word. Guard the path, grip the word, grow in the habit. Mga kapatid, lalong-lalo na sa mga unang nakarinig o nakadalo sa gawain ito. May panukala ang Diyos sa buhay natin. At lahat ng panukala ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Hindi mo man maunawaan, pero ang Diyos ang nakakaalam ng higit na mabuti para sa atin. Lumakad po tayo sa kadalisayan ng atin pong buhay sa pamamagitan ng pagtatanod ng atin pong mga sarili, sa pamamagitan ng pagkonsulta sa kanyang mga salita. Alalahanin po natin na tayo po ay tinawag sa kaligtasan, hindi sa kapahamakan. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po natin ito ngayon. Tayo po mananalangin ng pasasalamat.